taranta. Ilang linggo na siyang nagtitiis sa lugar na yun. Kailangan na natin siyang mahanap sa lalong madaling panahon. Ibig sabihin lang nun, hindi lang sila yung kalaban natin ngayon. Pati yung oras na din. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Pinaka-memorable kong bakasyon sa buong buhay ko. Ako po si Elisa. At ito, ang aking kwento. Bestie! Uy, bakla! Oh, ano? Kape tayo? Elisa? Ano ba naman yan? Ano ba naman masamang hangin yung nagdala sa'yo dito at ganitong kaaga ka punta dito? Anong maaga pa? Hoy, 8:00 na ng umaga oh. Tirik na yung araw, umaga pa rin sa'yo yan? Wow pasensya naman. Siguro kasi 4:00 ng madaling araw ako nakatulog kanina. Night shift kasi yung beauty ko. Oo na. Nakatulog ka na din naman eh. Padaan nga at papasok ako. Baka kasi ayaw mo kong papasukin. Hoy! Diyan ka nga lang. Sandali, ano ba? Ano bang? Baka kasi ayaw mong... kaya naman pala eh. Napuyat ka ba talaga sa trabaho o sa lalaking yan? Naku, papangunin mo na nga yun at palayasin mo. Hoy, ikaw lalaki! Shh, Bessie naman. Oo na, sige na. Ano ba kasing kailangan mo? Ikaw, at ikaw lang ang kailangan ko. Hindi pwedeng may dagdag tengang madumi na nakikinig dito. Masyado ka naman sa papa-jowa ko. Malinis naman yung tenga niyan, no? Anyways, alika nga dito. Punta lang tayo sa veranda ko. Kung gusto mo makipag-usap ng maayos, magtitimpla lang ako ng kape. Okay, sige. Madali ka naman palang kausap eh. Ewan ko sa'yo. Saan doon paspasan ka kasi palagi eh. Naku, ewan ko ba kung bakit nagtsatsaga ako sa yung babaita ka? Alam mo ba kung bakit hindi mo ako matiis? Kasi nananakot ka? Hindi yun, Gaga. Kasi mahal mo ako. Che, ang aga mo mag-joke, bestie ha. Sige na, doon ka na. Susunod na yung kape. Nahihiling na lang ako habang papunta sa veranda. Muli kong pinasadahan ng tingin yung lalaking padapang nakahiga sa kama ng kaibigan ko. Wala yung pang itaas at base sa itsura. Mukhang bata pa yon. Wala naman talaga akong pakialam sa tulad niya. Alam ko kasing one night stand lang siya ni Miko. At aware din naman akong maingat pagdating sa ganong bagay ang kaibigan ko. Yun nga lang, hindi ko pa rin maiwasang mag-alala para sa kalusugan niya. Oh, so ano bang atin at dinayo mo pa ako ng ganitong kaaga? Samahan mo naman ako. Ha? Sasamahan naman saan? Ako lang ba yung kaya mong yayain kada may ilang miyerda ka? Oo, ikaw lang naman yung kaibigan kung may sasakyan eh. Ayun! Tapos galit na galit ka sa mga lalaki kasi pineperaan lang kamo ako eh. Ano tong ginagawa mo sa akin? Aba, buti sana kung magagandang lugar mo ako niyayaya. Hindi naman eh. Puro liblib at untouched forest yung pinapapunta mo sa akin. Diyos ko naman, ate girl. Nung huli natin, di ba, muntik na ako maahas? Hindi na tayo aakyat ng bundok ngayon, promise. Doon na tayo pupunta kila Lolo Rodi. Doon sa probinsya ko. Ha? Ano ka mo? Nasa Katinoan ka pa ba, Elisa? Ipagmamaneho kita hanggang probinsya nyo? Saan nga yun? Sa vegan? Oo. Sige na naman. Taga-masahe mo naman ako eh. Ako na din yung magpapagas. Tapos, ililibot kita sa magaganda at makasaysayang lugar doon. Che, di bali na lang. Mag-commute ka na lang. Diyos mio naman. Ginawa mo bang driver yung beauty kong to? Miko naman, bestie. Sige na naman no, please. Iba kasi yung vibe kapag kasama kita eh. Tsaka, magandang opportunity na din to para matapos ko na yung librong ginagawa ko. Oh, di ba minamadali mo na din akong tapusin yon? Para maayos na sa pub house at tsaka mai-release na sa madlang peeps, di ba? Oo nga. Pero hindi ibig sabihin nun, sasamahan kita, no? Nakakapagod yung trip mo. Ito naman no, para naman tayong walang pinagsamahan yan. Ayos lang talaga sa'yo na LDR muna tayo. 6 months to 1 year ako dun, sige ka. My God, ba't hindi ka nalang magstay dun for good? Para wala din ang gugulo sa akin dito, kasama ng mga baby ko. Seryoso ka talaga dyan, bestie? As in, seryoso ka? Oo, no? Ano ka ba, girl? Tumatanda na tayo, no?
Hindi pwede yung lagi na lang tayo nakadepende sa isa't isa. Do your own thing, and I'll mind my own business, di ba? Ano ba sinasabi mo dyan? Ano tayo, magjowa na nagbe-break? Sumagot ka na lang kasi kung sasamahan mo ba ako o hindi. Eh, hindi nga. Ayoko. Ikaw na lang, kaya mo na yan. Hindi na ako kumibo pero sumimangot talaga ako. Iba ang boses niya noon at seryoso din ang muka. Alam kong seryoso siya sa sinasabi niya. Kaya kahit anong pilit at magpapakyut pa ang gawin ko, hindi talaga yun epekto. Hindi ko ginalaw ang kape na tinimpla niya noon. Binitbit ko din ang dala kong tinapay, na paborito pa man din namin saka ako padabog na lumabas ng bahay niya. Totoong napapaiyak na ako ng umagang yon dahil sa sama ng loob. At pag uwi ko, humilata lang ako. Nagpatay ako ng social media at maghapon magdamag na hindi nag-online. Madaling araw naman kinabukasan. Oh, ano ginagawa mo ditong bakla ka? Akala ko ba we have to grow individually na ngayon? Eh, bakit hindi ka ba nag-o-online? Nagpapapansin ka ba? Paano namang nagpapapansin ako, Aber? Eh, hindi na nga kita gustong kausapin. Anong pagpapapansin dun? Nako, kilala kita. Halika na, sasamahan na kita. Takot ko lang na magalit ka sa akin. Ewan ko sa'yo. Mas mahal mo na nga yung mga jowa mo eh. Loka, wala akong minamahal sa mga yun, no? Huwag ka naman magtampururot dyan. Baka umuwi na talaga ako. Oo, eto na. Sasakay na. Sasama ka din pala. Pinasama mo pa yung loob ko. Kakainis ka talaga. Eh, akala ko mapapanindigan ko eh. Hindi naman pala. Ang lakas mo maka-guilt trip babaitak eh. Ay, naku talaga. Kapag ako walang napala sa paghihirap kong to para sa'yo, ewan ko na lang. Gusto mo bang may mapala? Abay, syempre. Mahahagardo Versosa yung beauty ko tapos wala lang? No way. Pakasalan mo ako. May maganda ka ng mapapangasawa, talented, tapos bibigyan ka pa ng maraming anak. Aray ko naman. Grabe naman, makahila ka naman ng buhok. Ano makakala mo dito, wig? Diyos ko kang babaita ka. Hindi ka ba kinikilabutan sa sinasabi mo? Kadiri ka. Tsusi ka pa talaga? Hoy, nire-reserve ko nga tong puting bandera, no? Naniniwala ako na magiging kasing tigas kang aray ko. Grabe naman yung kuko ba ng aswang yan? Ang sakit bakla, ha? Talagang maaswang ka sa akin. Kadiri ka, babae ka eh. Di baling wala na akong mapala sa'yo. Binabawi ko na. Eh kasing tigas kasi ni Adan yun, no? Aba, hindi ka pa talaga titigil? Pabababayin kita dito. Walang iya ka din eh. Hindi ka ba naalibad ba rin sa mga sinasabi mo? Hindi ka talaga nahiya sa akin? Eh bakit naman ako mahihiya? Eh mapapangasawa naman talaga kita balang araw. In your dreams, Elisa. Che! Ikaw wag mo kakainin yung mga sinabi mo. Never. Never in my wildest dream. Kahit ikaw na lang yung natitirang tao dito sa Mother Earth, never akong papatol sa may matres, no? Kahit iritable at halatang hindi komportable si Miko sa topic, never naman siyang nagpakita ng pagkadisgusto sa akin. Bakas lang talaga ang pandidiri sa mukha niya tuwing ganong bagay ang mapag-uusapan namin. Crush ko po kasi talaga si Miko kahit nung college days namin. Lalaki pa siyang pumorma noon kaya ang ginawa ko, kinaibigan ko siya. Naging malapit naman kami sa isa't isa. Yun nga lang, ang siste ay sa akin din siya nagladlad ng tunay niyang kulay. Pero sa kabila nun, hindi naman nagbago ang pagkamangha ko sa kanya. Kahit ng mga panahon yun na parehas na kaming mid-20s. Ay, nako, beste. Kailangan ko talaga makatulog agad pagkadating sa bahay ng lolo mo. Grabe, kulang na lang tukuran ko yung mata ko na huwag na lang bumagsak. Ihayaan mo, aasikasuhin ko agad yung kwarto natin pagdating natin doon. Sigurado ako malinis naman yung sofa. Pwede ka muna doon habang naglilinis ako ng kwarto. Oo, kahit saan basta makahiga ako ng komportable. Eh, malapit na yata tayo. O yan, dyan. Iliko muna dyan. Tapos, kapag nakita mo yung intersection, kumanan ka naman. Kakaloka tong bari nyo, bestie. Hindi ko na matandaan yung daan. Ang daming paliko-liko. Hindi ko na nga ding makalimutan eh. Ang tagal ba naman bago ako nakabalik dito? Ang dami na nga ding nagbago lalo na sa bayan. Umuunlad na rin talaga.
Natural lang yan. Mabuti nga umuunlad eh. Kaysa namang walang nagbabago, di ba? Teka, dito ba yung sinasabi mong liliko sa kanan? Parang dead end naman yung kanang bahagi eh. Tingnan mo oh, ang daming tao. Tapos ayan oh, may mga canopy pa. Oo nga no. Ano kayong meron dyan? Teka, bababa ako, magtatanong ako. O sige, mag-iingat ka ah. Sa loob ng halos kulang 10 oras na biyahe, papunta doon sa baryo ng Lolo Rodi ko. Hindi naman nagreklamo si Miko. Dapat ay kulang 7 oras lang yon. Pero may 3 stopover kasi kami, na minsan ay tumatagal ng 1 oras, o di kaya naman ay kalahating oras. Antok na din ako noon, pero hindi ko tinulugan si Miko kahit pa nga sabihin niyang okay lang naman. Ayoko kasing maboard siya o kaya naman ay antukin dahil alam kong galing pa siya sa panggabing duty noon. Papalapit na ako sa grupo ng maraming tao. Ang bigla na lang silang magsigawan. Napaatras ako dahil doon at kinabahan din. Nakahinga lang ako ng maluwag. Nang mapagtantong laro lang pala ng Karakrus yun at may patay na pinaglalamayan, di kalayuan sa kinaroroonan nila. Mga boss, pasensya na ha. Magtatanong lang ho sana. Hindi ba dito yung daan papasok sa Abaca Street? Tama ba? O sige, kayo muna dyan. May nagtatanong eh. Ano nga ulit yung tanong mo, miss? Hindi ko masyado naiintindihan kanina eh. Ang ingay nila. Kako, kung dito ba yung daan papasok sa Abaca Street? Ah, oo. Kaya lang, sarado sa mga sasakyan dahil lamay ni Tandang Tiroy. Pwede ka naman dumaan. Makiraan ka na lang. Saan ba yung tungo mo? Sa bahay ni Lolo Rodi. May dala kasi kaming sasakyan eh. Lolo Rodi? Oh, teka. Elisa? Elisa, ikaw ba yan? Oo. Sinong... Atan? Ikaw si Atan, tama? Oo. Naku, ikaw na pala yan? Aba, wow. Ang ganda at sexy mo pa. Pumuti ka pa. Ay nako, bolero ka pa din talaga tsaka mahilig ka pa rin sa sugal. Walang nagbago sa'yo in fairness ha. Uy. Huwag kang judgmental ha. Oo nga pala. Diyan mo nalang iparada yung sasakyan mo. Wala kasi talagang daanan papasok eh. Yun ba yung sasakyan nyo? Oo. Docs, big time ka na. Di kotse ka na din? Loko-loko hindi sa akin yan, sa kaibigan ko yan. Pwede bang nakaharang lang yan dyan? Wala naman sila magagawa eh. Hindi naman makakapasok. O sige pala, sasabihan ko na lang si Miko. Sandali ah. Elisa, sandali lang. Oh, bakit? Tungkol ito sa Lolo Rodi mo. Kaya ka ba na ba rito para hanapin siya? Hanapin? Ano ibig mong sabihin? Wala, hindi niyo pa pala alam? Alam ang alin nga. Nawawala ba si Lolo? Oo. Mga magdadalawang linggo na din yun. Ano? Wala pa nakakaalam kung saan siya nagpunta eh. Ang akala nga namin baka nagpunta sa inyo. Yung excitement ko na makita si Lolo Rodi, bigla na lang napalitan ng pagkalito at pangamba. Wala naman kasi kaming ibang kontak kay Lolo kundi tawag lang sa telepono ng tindahan malapit sa bahay niya. At once a month lang din yun kung tumawag sa amin. Minsan nga ay wala pa. Bakit ba naman kasi walang nakaisip na magsabi sa kanya na bumili siya ng sarili niyang cellphone? Para at least man lang nakukontak niyo siya. Ito na nga oh. May dala na ako, di ba? Isang keypad at saka isang touchscreen para kung sakali. Kung saan siya magiging komportable, yun yung gagamitin niya. Pero ang tagal na nun 2 weeks, Day. Wala man lang nagsabi sa inyo o nag-report man lang sa polis? Wala nga eh. Wala naman kasing nakakaalam ng number ng telepono namin doon maliban kay Lolo. Ano nang plano mo niyan, bestie? Hindi ko pa rin alam. Puntahan na lang muna natin yung bahay ni Lolo. Kailangan kong masiguro kung umalis ba siya o ano nga ba bago tayo mag-report sa kapulisan. Ikaw sa bagay. Mabuti pa nga at makapagpahinga naman tayo. Ano ba? Dito na lang ba yung kotse? Safe ba to dito? Hayaan mo, ipapakiusap ko na lang kay Jonathan na tingnan-tingnan niya.
At saka huwag papalapitan o papalaruan sa mga bata. Jonathan? Yun ba yung kausap mo kanina? Kakilala mo kaagad? Eh, matagal ko nakakilala yung kumag na yun. Kalaro ko yun dito noon eh, nung mga bata pa lang kami. Ah, kababata pala. Eh, mabuti naman. Halika na. Hindi na masyado siguro malayo yung bahay ng lolo mo, no? May dala tayong maleta eh. Eh, hindi naman na masyadong malayo. Pero nakakapagod pa din yun kung lalakarin. Hayaan mo na. Ang importante, makalatag na yung katawan lupa ko sa higaan. Para na ako magiging manananggal na maganda. Para mahati na sa dalawa yung balakang ko eh. Sira ulo ka talaga, halika na nga. Patulong na lang tayo sa mga bagahe natin. Oh, tulungan ko na kayo, Elisa. Mukhang marami-rami itong dala nyo ah. Magtatagal ka ba dito? Isang buwan nga lang sana eh. May tinatapos lang kasi akong nobela eh. Kaya lang, mukhang mauunsyami pa yung plano ko dahil sa sinasabi mong pagkawala ni Lolo. Hindi nga rin ako makapaniwala na wala siya sa inyo eh. Hindi naman mag-aala si Lolo Rodi. Eh, bakit ba ngayon mo lang naisipan pumunta dito? Namiss kita ah. Nga pala. Munti ko na makalimutan. Best friend ko nga pala si Miko. Bestie, siya naman si Jonathan, yung kababata ko. Oh, magandang gabi sa iyo pare. Magandang gabi naman, pre. Miko, okay ka lang? Oo naman. May problema ba, Elisa? Hindi, wala naman. Ano, tara na? Kaya mo na siguro yung bagahe mo, bestie, no? Oo naman. Nalilita ka ba sa akin, best friend? Naku, machong-macho nga ako sa'yo eh. Eh, mamaya na yung purihan nyo dyan. Tara na. Habang wala pang masyadong tao sa lamay, makakadaan pa tayo na maayos. Nang mga sandaling yon, kahit kakaba-kaba ay hindi pa masyadong nagsisink in sa utak ko ang pagkawala ni Lolo. Hindi pa yun masyadong big deal sa akin. Ang nasa isip ko noon, baka namasyal lang siya sa kung saan. Naagaw pa ang atensyon ko nang bigla na lang nagboses lalaki si Miko. Gustong gusto ko na siyang usisain kung bakit at ano ang dahilan niya. Pero naroon pa kasi si Jonathan. Pagdating naman namin sa bahay, napagtanto kong nakalakyon mula sa loob. Dahil wala naman akong susi at wala ding sumasagot kahit ilang tawag pa ang gawin namin. Napilitan akong ipabukas yun ng pwersahan kina Jonathan at Miko. Oh, tabi kayo ha. Pupwersa ako ng sipa. Isa na lang. Salamat Jonathan ha. Pero, bakit ang dilim dito? Teka nga, saan ko nga to switch ng ilaw? Eh, bakit ganun? Bakit walang kuryente? Ang alam ko, matagal nang walang kuryente si Lolo Rodi, Elisa. Kandila na lang yung ginagamit niya. May gasera din siya dyan sa kusina. Eh, teka lang. Ako na lang yung maghahanap. Oh, kung walang power supply dito, paano ako makakapagtrabaho nito? Makikicharge na lang. Magbabayad na lang tayo. Ano ba yan? Paano ako makakatulog nito? Hindi ba't malamok dito at mainit? Hindi mainit dito pero hindi ako sigurado kung hindi malamok eh. Hayaan mo, bilhin lang tayo ng katol. Hindi ka nga probinsyana, no? Lagi ka may solusyon eh. Ito na lang yung ilaw oh. Buti na lang may gas pa to. Teka, ano nangyari dito? Teka. Kalat-kalat yung mga gamit eh. Ibig sabihin, hindi lang umalis si Lolo. Ano kaya nangyari sa kanya? Tignan nyo oh. Tignan nyo, ano tong mga to? Kandilang itim? Para saan yung kandilang itim na yan? Akala ko ba albular yung lolo mo, Elisa? Bakit parang gamit naman kukulang tong mga to? Hindi ko nga rin alam eh. Hindi mo pa napapasok tong bahay ni Lolo, Jonathan? Eh dati, araw-araw ko nandito, Elisa. Tumutulong ako kay Lolo sa panggagamot niya. Eh di ba, kadalasan, dito lang siya sa sala tumatanggap ng mga may sakit. Pero nitong huling 6 na buwan na o 7 yata, di ko na masyado maalala. Dito na lang siya sa labas nagsasagawa ng panggagamot niya. Lagi nakasara tong bahay niya. Tapos hindi na din ako nakakapasok. Pinagbawalan niya ako eh. Talaga? Eh, bakit naman daw? Basta ang sabi niya lang, may importanteng orasyon daw siyang sinasagawa na hindi pwede makita ng iba. Diyos ko naman. Hindi kaya may kinalaman dito yung pagkawala niya? Wala bang nakakaaway dito si Lolo, Atan?
Hindi kaya kinidnap siya? Wala namang kaaway yung lola mo, Elisa eh. Pero pasensya ka na ha. Nitong huling 3 buwan kasi, dumalang na rin yung pagbisita ko sa kanya. Nag-review din kasi ako sa paparating na let exam na yun eh. Ganun ba? O sige, maraming salamat Jonathan ha. Magpapahinga na lang siguro muna kami ngayon. Sobrang haba ng biyahe namin eh. Pero bukas, kung wala kang gawa, pasyalan mo na lang ako ulit dito ha. Mag-iimbestiga na lang muna ako dito sa bahay bago pumunta sa kapulisan. O sige, huwag mo na lang siguro galawin at hawakan yung mga bagay dito sa kusina. Parang dito nagkaroon ng komosyon eh. Lalo na yung mga kalat oh. Nagkalat. Huwag mo na lang din muna linisin para pagpunta ng polis dito, yun yung makikita nila mga ebidensya. Oo sige, ako nang bahala dito. Maraming salamat ha. Walang alaman. Basta't ingat kayo dyan ha. Pre, ingat ka na lang. Huwag kang mag-alala. Safe sa akin si Elisa. Talaga? Bakit? May problema ka ba sa akin? Oh, naku. Wala naman. O sige, dito na ako. Pag-alis ni Jonathan ay kunot noo kong hinarap ang kaibigan ko. Pero imbis na magtanong pa at umusisa, napailing na lang ako at tumalikod na. Ipinokus ko na lang ang isip sa kasalukuyang problema. Gamit ang gasera ay tinungo namin ang dati kong silid. At pagbukas ko doon, sumalubong agad sa amin ang sariwang hangin galing sa nakabukas na bintana. Malinis ang kwarto ko. May konti lang na alikabok sa papag na walang kutsyon. Nasa isang sulok kasi ang kutsyon habang sa loob ng Durabox. Maayos pa ding nakatupi ang mga bedsheet, punda at mga kumot. Amoy kulog na nga lang yon, pero ang importante ay malinis naman. Ay, naloka ako kakaboses lalaki bakla. Sigurado ka bang safe tayo dito, Elisa? Ano nga ba kasing nangyari sa boses mo? At bang trip mong bakla ka? Ako yung una nagtanong, di ba? Ay, nako. Alam mo, ang tagal ko ding nawala dito eh. Syempre hindi ko alam kung safe pa ba o hindi na. Pero kasama naman kita. Malakas ka naman para ipagtanggol tayo, di ba? Girl, nasa katinoan ka pa ba? Hello? Kung hindi tayo safe dito, doon na lang tayo sa kotse ko. Mukha namang safe eh. Maliban dun sa mga kalat sa labas, wala namang ibang bagay na kahina-hinala dito. Check-in ko din yung likod bahay. Kabisado ko pa naman tong bahay eh. Magpahinga ka na dyan. Ay nako, sasamahan na nga kita. Halika na, siguruhin muna natin ligtas tong loob ng bahay bago tayo magpahinga. Bakit sasama ka pa? Akala ko ba magpapahinga ka na? Sasamahan na nga kita. Mamaya kung ano pa meron dyan eh. Sus, alam mo nakakakilig yung pagiging thoughtful mo minsan. Ayan ka na naman ah. Manahimik ka na kung ayaw mong masabunutan kita dyan. Oo na nga. O ano, pwede mo na ba akong sagutin ngayon? Ano naman ba yun? Ikaw ah. Yung tanong ko kanina kako, baka pwede mo nang sagutin. Masyado ka rin ganda-gandahan dyan eh. Ay, yun ba? Akala ko nangungulit ka na naman eh. Ginawa ko nga yun para hindi tayo basta pag-initan at pagtripan dito. Kapag nalaman nila parehas tayong malambot, pwede nila tayong i-take advantage. Okay. Akala ko pa naman magpapanggap kang jowa ko eh. Di ang saya ko na sana. Aba dream come true yun para sa akin, no? Jowa mo? Ay, manigas ka girl, no? Over my dead body. Arte-arte mo talaga. Kala mo gwapo-gwapo mo. Oh, yan. Nakalak naman pala dito eh. Check naman natin yung mga kwarto. Pero bago yun, teka lang. May kukunin lang ako. Oh, anong gagawin mo dyan sa kutsilyo? Protection lang to. Diyan ka lang sa likod ko. Akin na nga yan. Ikaw sa likod ko pumwesto. Babae man ang puso ko. May pride pa din ako ng pagkalalaki ko, no? Bakit ikaw yung poproteka sa akin? Bakit? Pwede din naman yun ah. Oh, yan na oh. Eto na. O sige, halika na. Teka nga. Ano ba? Huwag kang nga yumakap sa akin, babaita ka. Buisit. Ano ba? Ang init-init dito eh. Bakit ba? Nakayakap lang eh. Ang dilim kaya. Hoy, abusada ka ha. Mapagsamantala, lapastangan. Nagpapawala lang ng takot eh. Alam mo, buti nandito ka, bestie. Kahit papano, hindi ako nag-o-overthink sa mga nangyayari.
Sakali kasi, baka mabaliw na ako kakaisip kung ano nangyari sa lolo ko. Che, imbis na mag-overthink ka dyan, hanapan na lang natin ng solusyon. Doon may focus yung isip mo, kaysa mag-alala ka sa mga bagay-bagay. Buti na nga lang pinayagan ako ni Mami pumunta dito eh. Eh kung hindi, paano na lang? May nangyari na pala kay lolo, wala pa kaming alam lahat dun. Oh, ito ba yung unang kwarto? Oo, guest room yan. Kapag umuwi na sina Mami at Daddy, dyan sila tumutuloy. Buksan ko na. Ah. Oh, ayan na. Lapit mo yung ilaw. Eh, mukhang wala namang kung ano dito eh. Gaya ng kwarto mo. Malinis din naman. Nakakabilib talaga itong bahay ng lolo mo, no? Mukha talagang ancestral house. Gawa nga lang sa kahoy pero mukhang matibay. Aba oo naman no. Panahon pa ng hapon tinayo to eh. Magaganda pa yung quality ng mga kahoy na ginagamit nun. Tsaka yung mga furniture sa sala, gawa sa Nara yung mga yun. Hindi naman sa pagyayabang pero isa daw kasi yung pamilya namin sa nakakaangat nung 1940s. Kaya nga daw hindi rin basta nagagalaw ng mga sundalong hapon yung angkanin na lolo noon. Ba't mukhang may royal blood ka pa yata, bestie? Di baka pwede natin ibenta yung dugo mo? Ikakayaman ba natin yan? Loko-loko ka talaga. Sinilip mo na ba yung ilalim ng kama? Baka may kung anong nagtatago dun ha. Puisit ka. Ngayon pa talaga, Elisa? Iwanan kaya kita dito, no? Gagi, wag naman no. Sinasabi ko lang sa'yo, malay mo, dyan nagtatago yung masasamang loob. Walang yaka. Kung nandyan man siya, ibig sabihin takot siya. Kalokang to. Basta silipin mo na lang, dali. Halika, sabay tayo. Hindi po talaga ako natatahimik hanggat may hindi nasisilip na sulok-sulok ng bahay. Pakiramdam ko kasi may nagtatago doon. Ultimo sulok na bahagi basta't madilim. Kailangan kong mapadaanan ng ilaw para lang masiguro na walang nagtatago doon. Nakahinga naman kami parehas ng mapagtantong walang kung ano sa ilalim ng higaan. Dahil nakatuwad nga parehas habang nakasilip sa ilalim. Nang magkatinginan kami ni Miko ay natawa na lang kami parehas. Mga ate, kuya, anong ginagawa niyo dyan? Aray ko! Sino ba yun? May batang nagsalita, bestie. Narinig mo ba yun? Eh malamang may tinga ko, no? Sino ba yun? Pakiramdam ko nga nasa likuran natin eh. Oh no, hindi pa natin nalaklat ng pintuan. Paano kung may nakapasok dito? Bakit kasi hindi natin tingnan? Hindi yung nakatuwad tayo parehas dito. My God, Beshi. Mas natatakot ako sa multo kaysa sa buhay. Ano? Multo? Mga ate, kuya. Aray ko! Halos magsiksika na kami noon sa loob ng mabigat na frame ng kama. Wala ni isa sa amin ang may lakas ng loob para tumayo at harapin ang nagsasalita sa likuran namin. Para kasing ang lamig-lamig ng boses ng batang babae na naririnig namin. Nakakatawa na nakakatakot. At nagsisisihan pa kami ni Miko kung bakit pa kasi kami nagtutuwa doon at sumilip sa ilalim. Pakiramdam ko, anumang oras ay may hahawak na malamig na kamay sa balikat ko. Ang hindi namin inaasahan at lalong nagpalakas ng tilian namin ni Miko ay nang bigla na lang may sumampa sa kama. Kasunod noon ay lumungay-ngay mula sa kabilang dulo ng higaan ng mahabang buhok. Kasunod noon ay ang maputlang mukha ng isang batang babae. Ayoko na, Beshi. Yung bumbuna ko nadurog yata, Besh. Ayoko na, Lord. Patawarin mo ko. Uwi na ako. Halika na, bestie! Umalis na tayo dito! Ari ko yung ulo ko! Ari ko, ano ka ba? Dahan-dahan lang naman! Ate, kuya, ano po bang nangyayari sa inyo? Batang multo! Batang multo! Hindi po ako multo. Grabe naman kayo sa akin. Kung hindi ka multo, paano ka nakapasok dito? At saka, bakit naman kasi ganyan yung itsura mo? Sobrang putla mo, tsaka nakaputi ka pa ang dungis-dungis mo naman. Pasensya na po, palaboy talaga ako eh. Dito lang po ako nagpapahinga kapag gabi kasi pinayagan naman ako ni Lolo Rudy na pumunta dito, lalo na kung maulan. Kilala mo si Lolo Rodi? Alam mo ba kung nasan siya? Hinahanap ko din po siya, isang linggo na. Kaya lang walang makapagsabi sa akin kung saan siya nagpunta eh.
Yung mga kalat sa sala, alam mo ba kung saan nanggaling yun? Hindi rin po. Alam mo ba kung saan nanggaling yun? Hindi rin po. Pero hindi ko ginagalaw o hinahawakan. Kasi yun ang bilin ni Kuya Atan. Diyos mio, tong batang to. Muntik na matuyo yung kefi ko dahil sa'yo, ah. Paano ka ba nakapasok dito? Lahat ng pintuan sarado. May susi po ako sa likuran. Ganon? So, dito ka natutulog? May iba pa bang nakakapasok dito na may hawak na susi maliban sa'yo? Sa pagkakaalam ko po, wala na po. At saka saan ka natutulog kapag nagpupunta ka dito? Mukhang malinis kasi yung mga kwarto eh. Wala namang senyalis na may natutulog dun. Dito lang naman ako sa sahig madalas na natutulog eh. Naglalatag lang po ako ng karton. Bakit? Bawal ka daw ba sa kwarto? Hindi naman po. Nahihiya lang po akong gumamit pa ng mga silid. Sapat na po sa akin na may bubungan ng tinutulugan ko. Halika, doon ka na sa kwarto ko matulog. Pero bago yun, magbihis ka muna ha. Sa pagkakaalam ko, may luma akong damit sa aparador ko. Bibigay ko na lang sa'yo. Halika dito. Naku, maraming salamat po. Ito po palang susi sa likod. Sa inyo ko na po ibibigay. Sigurado ka ba? Opo, mukhang wala po kayong susi nitong bahay, lalo na wala si Lolo. Pwede din po yung gamitin sa pintuan sa harap. Yun naman pala eh. Bakit ka dito sa likuran dumaan? Yun po kasing bili ni Lolo sa akin eh. Hindi po pwedeng malaman ng ibang tao na may nakakapasok dito. Ay naku, tama na muna yan. Halika na muna dito, bibihisan na muna kita. Basta mamaya magkwentuhan tayo ha. Ano nga palang pangalan mo? Ako po si Ara. Ara. Ang ganda ng pangalan mo ah. Ako si Ate Elisa. Siya naman si Kuya Miko. Apo ko ni Lolo Rodi kaya wala kang dapat ikabahala sa amin. Nakukwento ka po ni Lolo sa akin, Ate Elisa. May picture ka pa nga sa wallet niya eh. Hindi naman masyadong nagbagong mukha mo, ate. Maliban sa pumuti ka at pas gumanda pa po. Kaya nakilala agad kita kanina. Parang may kung anong kumurot sa puso ko nang marinig na may larawan ako sa wallet ni Lolo Rodi. Inakay ko na si Ara noon sa kwarto ko at ipinakita sa kanya ang mga dati kong damit. Maayos pa rin yung nakatiklop sa cabinet at mukhang hindi pa rin pinakikialaman ni Lolo kahit napakaraming taon na ang nagdaan. Pagkatapos magpasalamat ay lumabas na si Ara para maghilamos daw. Naiwan kami ni Miko na parehas tahimik at may malalim na iniisip. Nang magkatinginan kami, parang nababasa na din namin ang iniisip ng isa't isa. Hindi naman siguro siya, no? Ang bata pa niya. Kaloka? Isa lang ba yung utak natin, bestie? Ewan ko nga din eh. Ano ba naisip yun? Kasi, may susi siyang hawak. Should we worry ba? Bata pa siya tapos babae din. Parang imposible naman kasi, bestie. Baka naman nagsasabi siya ng totoo. Pero kung talaga nawawala yung Lolo Rodi mo, lahat ng pwedeng paghinalaan, kailangan natin pa-imbestigahan yun. Sa bagay, tama ka dyan bakla. Hayaan mo. Ako nang bahalang manghuli sa kanya. Basta, kailangan maging komportable muna siya sa atin. Tama ka dyan. Paano? Asikasuhin mo na nga tong hihigaan natin? Pagod si girls na talaga ako eh. Wala na ba tayong pwedeng chikin na kwarto dyan? Parang may nakita pa kasi akong kaninang kwarto na malapit sa sala. Ako na lang dun mamaya. Ikaw, magpahinga ka na dito. Pupuntahan ko na din si Ara kung saan siya naghilamos. Sure ka ba dyan? Kaya mo na? Oo nga. O sige na, magpahinga ka na. Bahay ko to dati, bestie. Kabisado ko yung bawat lugar dito. Huwag ka na mag-alala sa akin, okay? Oo na. Sige na. Nahilo na ako sa antok eh. Sigaw ka na lang kapag may problema ah. Loko-loko. O sige na, lalabas na lang muna ako. Itong cellphone ko na lang yung gagamitin kong ilaw. Hindi na kumibo si Miko noon. Nahiga na siya at nagtakip ng unan sa muka. Ako naman, lumabas na para hanapin muna si Ara sa banyo. Pero pagpunta ko doon, wala naman siya. Malinis naman ang banyo, yun nga lang halatang matagal nang walang gumagamit noon. At nang subukan kong pihitin ang gripo,
Walang tubig na lumabas doon. Marahas akong napabuntong hininga. At mukhang ang daming kailangang ayusin sa bahay ni Lolo. Bukod kasi sa kuryente, wala din katubig-tubig. Huwag kang mag-alala, Ina. Hindi naman sila masasamang tao eh. Mukhang mababait nga at aalagaan ako. Hindi nila ako ipinagtabuyan na gaya ng ginagawa ng ibang tao sa baryo. Ito, tingnan nyo. Binigyan pa ako ni Ate Elisa ng magandang bestida. Dati, pinapangarap ko lang po na magkaroon ng ganito kagandang... Aray ko, Ina! Bakit po? Huh? Pero ayaw niyo po ba na magiging maayos ng itsura ko? Wag po! Ara? Ara, ayos ka lang ba? Ate Elisa, ano pong ginagawa mo dito? Kanina ka pa po ba dyan? Sino kausap mo, Ara? Naku, wala po. Nasaktan ka ba, ha? Hindi po. Kausap ko lang pong sarili ko, ate. Natutuwa kasi ako dito sa bestida. Ang ganda-ganda po. Maraming salamat po, ha. Naku, walang anuman yan, Ara. Hindi na yan kakasya sa akin. Kaya lahat nung nasa drawer ko, sa'yo na yun, ha? Halika nga dito. Tulungan na ba kita maghilamos? Okay po ako, ate. Kaya ko ng sarili ko. Ano ka ba? Okay lang yun. Alam mo, wala akong kapatid eh. Noon, gusto ko nga magkaroon ng babaeng kapatid na aayusan ko at aalagaan. Tapos yan, nakilala kita. Hayaan mong alagaan kita, ha? Total, pinapasok ka ni Lolo sa bahay niya. Kaya sigurado ako natutuwa din siya sa'yo at saka gusto ko din niyang alagaan. Maraming salamat po, ate. Hindi niyo po dapat ginagawa to, lalo na sa akin. Bakit naman? Hindi niyo naman po ako lubusang kilala eh. Ano ka ba naman, Ara? Lahat ng bata deserve na maalagaan at mabihisan ng maganda. Dapat pakainin ng masustansya, turuan ng magandang asal at saka pag-aralin. Lalo ka na, mukhang mabait kang bata at saka hindi ka sinungaling. Oh, bakit ka naman umiiyak? Kasi po, ngayon lang may nag-alaga sa akin ng ganito. Hayaan mo, simula ngayon alagaan na kita. Basta hindi ka aalis ng walang paalam, ha? Magpapaalam po ako pag aalis ako, ate. Yan, very good. Oh, yan, tapos ka na. Halika na sa loob. Patutuyin muna natin yung buhok mo tapos susuklayan naman kita bago ka matulog. Bago kami pumasok sa loob ay muli kong pinasadahan ng tingin yung lugar kung saan may nakita akong mabilis na pagkilos. Hindi ko alam pero malakas ang pakiramdam ko na may mga matang nagmamasid sa amin mula doon. Kinabahan ako at hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa kong pagkupkup kay Ara. Pero may parte ng isip ko ang naniniwalang may kinalaman ang bata sa mga nangyayari. O kung wala man, alam ko na may maitutulong siya. Hindi man ngayon pero sa mga susunod na araw. Ate, saan ka po pupunta? May sisilipin lang ako sandali. Dito ka na lang, ha? Naku, ate, wag po. Ha? Bakit naman? Sinasabi kasi ni Lolo Rodi no na bawal pasukin yan. Siguradong silid niya daw po yan eh. Ah, ganun ba? Pero nawawala si Lolo, di ba? Malay mo, may makita tayong sagot dito kung saan man siya nagpunta ngayon. Sa palagay ko po, wala dyan ang kasagutan, ate. Huwag mo na lang pong pasukin. Baka kung anong meron dyan na makasama sa'yo, ate. Ara, kung sigradong silid talaga to ni Lolo, ibig sabihin, walang masama dito. Mabuting albularyo si Lolo Rodi. Pero salamat sa pag-aalala, ha? Dito ka lang sandali. Pero lock ang pintuan mula sa loob. Totoo nga na baka iniingatan ni Lolo ang kung anumang meron sa loob ng kwartong yon. Wala akong magawa. Hindi naman pwedeng pwersahan ko din yung buksan. Lalo pa at tulog na din si Miko. Bumalik na lang ako kung nasaan si Ara at niyakag na siya sa loob ng silid ko. Matapos suklayin ang buhok niya, hinayaan ko na din siyang makapagpahinga. Ayaw niyang tumabi sa amin sa kama, kaya naglatag na lang kami ng comforter sa lapag. At kahit papano naman, makapal yon at malambot din.
ba akong makakatulog nito? Kakainis naman. Ano ba kasi meron doon sa kwarto ni Lolo? Ay, makabangon na nga lang. Di pwede to eh. Kailangan kong makita kung ano mang nandun. Hindi ako makakatulog hanggang hindi ko talaga yung nakikita eh. Ano ba to? Ayaw talagang magbukas eh. Ay, nako. Oo, tama. Sa labas. Sa bintana ko to sisilipin. Hindi ko na naalala noon yung presensya na naramdaman ko sa labas ng bahay habang naghihilamos si Ara. Dali-dali kong binuksan ang pintuan sa harap. Nabagamat pwersadong binuksan kanina, nakakamanghang hindi nasira yung laknon sa loob. Lumabas ako at umikot sa gawi kung nasaan ang silid ni Lolo. Salamin ng bintana na nandoon. Pinunasan ko muna yon dahil maalikabok. Pagkatapos, sumilip ako sa loob. Inilagay ko pa ang dalawang kamay sa magkabilang gilid ng mukha ko para maaninag ko ang loob nun. Sandaling nag-adjust ang paningin ko dahil madilim na nga doon. Nang tuluyang makakita, saka ko palang naaninag ang malawak na silid ng Lolo Rodi ko. Wala na ang kama niya sa gitna. Pagkus ay naroon sa lapag ang tila drawing na araw. May mga malalaking kandila din na nakapaikot doon. Inililibot ko pa ang paningin nang may makita na naman akong kumilos sa isang sulok. Isa lang yung anino, pero nasisiguro kong babae dahil sa mahaba ang buhok niya. Nanlaki ang mga mata ko nang bigla na lang siyang gumapang na parang gagamba sa pader. Napasinghap pa ako at mabilis na umalis sa bintana nang bigla na lang siyang bumaling doon. Bestie? Bestie, bakit gising ka pa? Nangyari sa'yo? Hoy, ano ba tinitignan mo dyan? Yung butiki sa pader? Bestie, may kakaibang nilalang sa kwarto ni Lolo kanina. Ano? Ano ba ibig mo sabihin kakaibang nilalang? Hindi ko nga alam. Para siyang taong gagamba. Taong gagamba? Ano yan? Spider-Man o gagamboy? Baliw, hindi. Babae siya, bestie. Spider-Woman at gagambina. Ano ka ba naman? Seryosohin mo nga ako. Totoo nga kasi yung nakita ko, bestie. Paano mo ba nakita? Pumasok ka ba sa kwarto? Oh, ba't hindi ka man lang sumigaw o kaya hindi mo man lang akong ginising? Kung hindi pa ako tatawagin ng kalikasan, hindi ako magigising eh. Ayoko namang makaabala sa'yo, no? Alam kong pagod ka sa biyahe maghapon. Tsaka hindi ako pumasok doon. Nakalak kasi, wala naman akong susi. Sumilip lang ako mula sa bintana sa labas. Seryoso ka? Doon mo nakita yung gagambina? Shucks, I cannot imagine the looks of it, bestie ha? Walo ba yung galamay niya? Alam mo, nakakainis ka. Nakita ko nga. Wala siyang galamay pero dumidikit siya sa pader. Akala mo, parang babaeng na possessed. Yung mga umaakit sa dingding. Bes, dahil dyan sa mga pinagsasabi mo, samahan mo na nga ako ngayon magbawas. Gagak ka. Binabara ko na nga lang yung mga sinasabi mo para hindi ako matakot eh. Ikaw naman tong si Kontodo paliwanag dyan. Gusto mo yata, pruweba ipakita sa akin eh. Halika na. Ihi na ako, girl. Hindi mo naman ako sinabihan na wag magkwento ng kung ano-ano eh. Nagtanong ka, nagpaliwanag lang ako. Oo na. Tama na muna yan. Samahan mo na ako. Nakalak na naman kamo yung kwarto, di ba? Hindi naman siguro makakawala yung kung ano man nakatago doon. Hindi naman siguro. Pero kasi, bestie, bigla na lang yung nawala kanina eh. Kahit sa ko tingnan nung bumalik ako, wala na talaga akong makita. Hindi ko mibunon si Miko kaya nanahimik na din ako. Alam kong ayaw niya ng pag-usapan dahil nasa labas na nga kami ng kwarto ko. Maging ako man, ayoko nang isipin pa yon. Mag-uumaga na kasi pero hindi pa din ako makatulog. Ang hindi ko inaasahan ay nang makapasok na kami sa kwarto at sagutin pa ni Miko ang huling sinabi ko sa labas. Alam mo ba kung bakit hindi mo siya nakita kanina pag silip mo? Alam mo kung saan siya nagtago? Oo. Baka dun sa ilalim mismo ng bintanang sinisilipan mo. Kala mo wala na siya. Pero ikaw na pala yung sinisilip niya mula sa ilalim. Good night, bestie. Wisit ka naman, Miko eh. Aray ko, bitawan mo nga ako, bakla. Teka, anong ginagawa mo? Bakit ka ba sumisiksik? Elisa, mahiya ka naman, ang bigat-bigat mo na oh.
Hindi, ayoko. Dito lang ako. Gaga ka kasi ang lakas mong manakot eh. Lalo kung hindi makakatulog niyan. Makapanakot ka, akala mo naman ang tapang-tapang mo. Eh halos maihi ka na nga dyan kanina dahil kay Ara. Hoy, iba yun, no? Hindi ko naman nakita yung gagambina na sinasabi mo eh. Eh, suluhin mo na lang takutin yung sarili mo ngayon. Buisit ka talaga? Sama mo talaga bakla. Hindi ko alam kung anong oras akong nakatulog. Basta't ang alam ko, naririnig ko na ang tilaok ng manok nun. Saka ako dinalaw ng antok. Kinabukasan, nagising akong mag-isa sa kwarto. Paglabas ko ay inabutan ko ng nagkakape si Ara, Miko at naroon na din si Jonathan. Oh, gising ka na pala. Mabuti naman. Kamusta naman yung tulog mo? Maayos naman ba? Eto, okay naman. Halos umaga na din ako nakatulog dahil sinakita ko kagabi. Papabuksan ko sana tong kwarto ni Lolo. Eh siguro parasahan na lang din. Sigurado ka ba dyan, Elisa? Nawawala si Lolo, kaya kailangan kong mabuksan at makita yung laman nun. Baka nandun yung kasagutan kung bakit siya nawawala. Kung sa bagay. Oo nga pala. Buti naman at nabigyan mo ng matinong damit itong si Ara. Magandang bata naman pala eh. Hindi ka naman mukhang palaboy ngayon. Nag-thank you ka naman ba kay Ate Elisa mo? Opo, Kuya Atan. Nakatulog ako ng masarap kagabi. Hindi ako nilamok tsaka nilamig. Tapos, magaan din ang pakiramdam ko nang magising ako kanina. Mahilig talaga sa bata tong best friend ko, Ara. Lalo na sa mga bata mababait at hindi sinungaling. Nakita niya siguro sa iyo yun, kaya inalagaan ka niya. Nag-aaral ka pa ba? Hindi po. Wala naman akong pampaaral sa sarili ko eh. Nako, pag-aaralin ka pa niyan kapag natuwa siya sa'yo lalo. Magiging normal na yung buhay mo. Talaga po? Bakit niya naman po gagawin yun para sa akin? Kapag napamahal ka na sa akin, siguradong hindi ko hahayaan na lumaki kang ganyan, Ara. Napakaswerte mo, Ara, at nakilala mo sila. Magbabago na yung buhay mo. Magpakabait ka, ha? Hindi kumibo si Ara noon, pero malungkot siyang ngumiti. Sa halip ay pinagpatuloy niya ang pagkain. Ako naman ay nagtungo muna sa kusina. Nagulat ako dahil may balde na ng malinis na tubig doon. Nagmumug ako saka nakiupo na sa lamesa para magtimpla ng kape ko. Pinag-usapan muna namin kung paano may babalik ang kuryente at tubig sa bahay ni Lolo. Yung sa kuryente, baka matagalan daw dahil may katagalan na simula nang maputol yon. May mga loko-loko pala kasing nagnakaw ng wire na nagkokonekta sa main supply hanggang sa bahay ni Lolo. Binalatan daw at binenta sa junk shop. Isang buong araw din ang naubos namin sa pag-aasikaso ng kuryente at tubig. Madilim pa din ang sumunod na mga gabi, pero nagawa ko ng pasukin ang saradong silid sa tulong ni Jonathan at Miko. Doon ay wala naman akong nakitang babae gaya nung unang silip ko. Grabe. Ano nangyari dito? Bakit parang mukhang sabahan ng kulto tong kwarto ni Lolo Rodi? Tsaka, bakit ganun? Saan kaya nagtatago yung lintik na babaeng yun? Babae? Sino babae? Yung babaeng gagamba na nakita niya minsan na dumidikit daw sa pader. Sige, pagtawanan mo kung bakulaw ka. Kapag nakita mo din yun, baka matuluyan ka ng atakin sa nerbiyos. Sino ba naman kasing hindi matatawa sa'yo? Babaeng dumidikit sa pader tapos mukhang gagamba? Multo siguro maniniwala pa ako. Pero yung sinasabi mo, sa palabas meron lang nun, no? So hindi ka nga naniniwala. Wala naman ako pake kung ayaw mo kong paniwalaan. Basta, nandito yung... Uy, narinig niyo ba yun? Lumilindol ba? Hindi. Shh! Huwag kayo maingay. Nako, nawala na. Inasan yun? Parang hindi naman galing sa bubong, di ba? Parang galing yun sa malayo. Oo nga eh. Parang sa ilalim ng lupa yun galing. Uy, teka. Ano yan? Yak! Ano to? Bakit ang lagkit dito? Umaho! Bastos ka kasi talaga, no? Ba't kasi inaamoy mo pa? Taragis yan. Wala pa naman tubig. Ano ba yun? May namubulok ka. Nakakadiri.
Parang likido yan. Ano ba yan? Laway na nabulok sa dingding? Sira ulo ka talaga eh. Huwag mo na nga sabihin. Ba't ba kasi nakita nyo pa yan? Pero tignan mo kasi. Ayun oh, parang may kuwano sa loob. Ano? Paano namang magkakaroon sa loob? Teka nga. Oo nga no. Pre, alika. Total, hinawakan mo na lang din naman to. Sagarin mo na. Alisin mo na yung buong likido na yan. Parang may tinatakpan kasi sa pader eh. Ano? Ayos ka din ah. Bakit naman hindi ikaw para may ambag ka? Eh, ikaw na lang. Baka mamaya kailanganin pa yung kamay ko sa ibang bagay eh. Bakit kasi ako? Sige na nga. Umalis nga kayo dyan. Yak! Diyos ko, ano ba naman to? Kaya mo yan, pre. Sige lang. Para sa ikakahanap natin kay Lolo Rodi yan. Buisit naman kasi. Malahimik ka na nga lang dyan kung ayaw may diretso ko itong hawak ko sa bibig mo. Eh, may problema ka ba sa akin, pre? Eh kung sabihin kong meron, may angal ka ba? Meron. Wala naman akong ginagawa sa iyo ah. Hoy, ano ba problema niyong dalawa? Manahimik nga kayo. Eh, Isa siya eh. Lintik naman kayong dalawa oh. Oh, ayun na. Tanggal na. Tignan niyo na kung ano yan. Maghanap lang ako ng tubig. Buisit. Ay, salamat. Umalis na din yung matabang yon. Bestie, ano yan? Baybayin ba yan? Pero parang hindi din eh. Ano kayang salita yan? Eh, baka Latin yan, Bestie. Teka nga, wala bang iba albularyo dito? Baka sila makaintindi niyan. Tingnan mo, meron pa dun oh. Ah, Diyos ko, ang dami pa pala dito. Pero bakit may mga nakakadiring likido dito? Ano bang ibig sabihin yan? Parang gustong itago yung mensahe. Malamang yun ang ibig sabihin kung bakit may likido sa ibabaw. Ano yun? Doble-doble yung tago? Hindi na nga maintindihan yung sulat, may ganyan pa? Baka tama ka, bestie. Kailangan nga siguro nating maghanap ng ibang albularyo na titingin dyan. Magtanong ka kay Atan. Baka may alam siya malapit na albularyo dito. Oo, sige. Magtatanong kami. Sasama ka pa? Oo naman. Naisip ko, makakabuti siguro kung magtatanong-tanong din ako sa mga tao tungkol kay Lolo. Wala naman kasing maikwento si Atan prior sa pagkawala ni Lolo. Si Ara din naman halos walang masabi. Malay mo, yung ibang tao na malapit lang dito may masabi kahit papano. Kung sa bagay, Bestie, may punto ka naman. Sasama pala ako. O sige. Basta isa na lang ulit natin tong kwarto. Tulong! Tulungan niyo ako! Teka lang, narinig mo ba yun, Bestie? Narinig kang alin? May sumisigaw eh. Parang humihingi ng tulong. Ano? Saan mo naman narinig yun? Hindi ko alam. Basta narinig ko lang. Alam mo, masyado kasing kulob dito. Nasusuka na nga ako sa amoy eh. Baka dahil sa pagod at puyat natin, kaya kung ano-ano na yung narinig natin. Ay nako, baka nga. Parang ang layo ng boses eh. Naku, ewan. Di ko na rin alam. Halika na nga, lumabas na muna tayo. Para akong nasasakal sa kwarto na to eh. Kung buksan ko kaya yung bintana kahit konti lang, no? Baka sakaling may makapasok na hangin. Mabuti pa nga. Wala naman siguro papasok dyan, no? Yun lang. Posibleng may makapasok kapag binuksan yan, Bestie. Abot mula sa labas yung bintana eh. Di isara na lang natin kapag aalis na. Buksan mo na lang na malaki para mawala na yung amoy dito. Okay, sige. Pagbukas ko ng bintana ay sakto namang humangin. Pakiwari ko na wala lahat ng kakaibang enerhiyang nararamdaman ko na nasa kwartong yon. Para silang nakalaya. Maging ang kwarto, tila sabik na sabik sa simoy ng hangin at sinag ng liwanag. Hoy, Bestie. Sinara mo na ba yung bintana? Ha? Hindi, no? Nandito lang ako mula nung naligo ka pa kanina. Sigurado ka? Si Atan, nasa na? Hindi pa nga bumabalik kanina pa eh. Si Ara? Hindi ba tumalis para pumunta sa simbahan? Nagpaalam sa iyo yung bata ah. Tika nga muna. Bakit nga ba? Yung bintana nga kasi. Pagbalik ko sa kwarto, sarado na. Ano? Baka naman dahil lang sa malakas na hangin.
Bestie naman, hindi kayang isara ng hangin yun, lalo na yung lock, no? Ha? Nakalak din? Oo nga. Baka may pumasok mula sa bintana. Tignan lang natin dyan yung kwarto. Baka nagtago lang yan. Wala naman ako nakita lumabas dito eh. Sigurado ka ba talaga? Nagla-laptop ka kasi, baka nakaligtaan mo. Wala nga. Diyan ako nakaharap oh. Halika na. Tignan natin. Pero wala din kaming nakitang kakaiba. Wala namang tagong sulok-sulok ang kwarto ni Lolo. Malinis nga yun at walang kagamit-gamit. Kung ang kisame naman ang tatanungin, malinis din yon at walang kahit anong daanan papunta sa bubungan. Kahit kasama ko pa si Miko ay sumasakit na din ang ulo ko sa kaiisip sa nangyayari doon. Nagkibit balikat na lang si Miko at niyaya na akong lumabas ng kwarto. Tanghalian na noon kaya kumain na muna kami bago nagpatuloy sa plano naming gawin ng araw na yon. Si Mang Rodi baka niya. Bago namin nalamang wala ng tao dyan sa bahay niya, ilang araw na rin siyang nagkukulong lang dyan. Lumabas tili. Namayat talaga siya. Talaga ho? Wala ho ba siyang naikwento tungkol sa ibang bagay maliban sa sakit niya? Wala nga eh. Pero alam mo bang usap-usapan na baka kinuha siya ng aswang? Ho? Aswang ho? May aswang ho dito sa inyo? Ang sabi ng ilan meron daw. Yung batang si Ara na kinukup-kup din ni Mang Rodi, yun ang aswang. Aling Marsing naman. Alam niyo naman chismis lang yun, di ba? Pulubi din yung nanay ni Ara. Pakalat-kalat nga lang yun sa kalsada eh. Bakit? Hindi mo ba alam na simula nang mawala si Mang Rodi, nawala na din ang babaeng baliw na yon? Halos sabay silang hindi na nakita dito sa atin ah. Talaga ho ba? Bakit si Ara nandito pa rin ho? Ewan ko. Siguro hindi sinama nung nanay para walang kaagaw sa pagkain dun kay Mang Rodi. Aling Marsing, apo ho ni Mang Rodi itong si Elisa. Hindi niyo po ba siya nakikilala? Ano ka mo? Apo? Teka, si Elisa ba yung batang kalaro mo noon? Oo, siya nga ho. Naku, nalintikan na. Bakit naman hindi mo ko inabisuhan, Atan? Wala na. Nasabi ko nang dapat sabihin. Sa yun din naman talagang totoong usap-usapan dito. Ako pa bang magkakamali? Hawak ko yata ang corona bilang pinaka-updated na chismosa sa barangay. Kaya nga po, dito ko siya dinala sa inyo eh. Hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko noon. Aswang daw ang tumangay sa lolo ko. Pero nang tanungin ko naman kung bakit, wala din silang maisagot maliban sa pagbibintang nila sa nanay ni Ara. Kung sa bagay, hindi ko itatangging may hinala din akong hindi maganda sa nanay ng batang yon. Naalala ko nung umaga na sabay-sabay kaming nagkakape. Napansin ko ang parang sugat sa braso niya na pilit niyang itinatago sa amin. Oo nga pala. Kailan niyo pala balak magsabi sa mga kapulisan? Alam mo, Atan, sa totoo lang, hindi ko nga alam kung dapat ba akong humingi ng tulong sa kanila eh. Lalo na, ganyan na may involved na kwentong aswang sa pagkawala ng lolo ko. Sa palagay mo, worth it bang magpagod pa na lumapit sa kanila? Palagay mo, tutulungan kaya nila tayo? Di rin ako sigurado pero subukan na muna natin sa albularyo. Suggestion pa lang naman ah. Maigi pa rin magsabi tayo habang maaga pa. At least makapag-file tayo ng missing person. Nasa kanila na yon kung tutulong sila o hindi. Kung maniwala sila o hindi. Kung sa bagay, may punto nga yung kaibigan mo, Elisa. Mag-file na muna kayo bago tayo kumilos. Para habang gumagawa tayo ng paraan, may nag-iimbestigan na dun. Ganun na nga ang ginawa namin. Agad namang nagtungo ang kapulisan sa bahay ng lolo Rodi ko. Maging kami ay nasalang sa tanungan dahil bakit inabot pa ng halos isang linggo na nandun kami bago daw kami nagpunta sa kanila. Sinabi naman namin ng totoo na siniguro muna naming nawawala talaga si Lolo at hindi umalis lang. Inimbestigahan nila ang buong bahay. Pero gaya namin, may mga nakita lang silang senyales at ebidensya. Pero wala namang makapagturo ni isa doon kung nasaan ang lolo ko at bakit siya nawawala. Dahil doon kaya siguro ang inilagay na lang na dahilan ng mga pulis sa pagkawala ng lolo. Dahil may nakaaway itong kinulam niya. Opo,
Kinulam daw dahil sa nakita sa kwarto niya. Lahat kasi ng naroong ebidensya, senyales ng paggamit ng black magic. Lalo na yung mga kandilang itim at manikang may mga tusok ng karayom. Gulat na gulat kami dahil wala naman yun doon nung iwan namin ng kwartong yon. Bigla na lang sumulpot ang mga kagamitang yon sa kwarto ni Lolo. Nanay mo siya, Ara? Opo, siya po si Nanay Josefa. Gusto ko lang po siya ipakilala sa inyo, Kuya Miko, Ate Elisa. Magandang araw ho, Ate Josefa. Mabuti naman at nakilala namin kayo. Kumusta po? Mabuti naman. Mukhang may kaguluhan dito. Ano bang nangyari? Gawa ho yan ng mga investigador na naghahanap kay Lolo Rodi. Hindi pa ba siya nakikita, Iha? Hindi pa nga ho eh. Ano plano niyong gawin yan? May tutulong ba kami ni Ara? Alam mo kasi, sobrang laki ng pasasalamat ko sa inyo. Bukod sa binihisan at pinakain mo ang anak ko, nauuwian niya ako ng masusustansya at masarap na pagkain. Kaya nga nakarecover ako mula sa sakit eh. Nagkasakit ho kayo? Ano sakit ho? Tinrangkaso ako ng higit 1 linggo. Pagkatapos sinakitan naman ng tiyan at sa sikmura nung sunod na linggo. Sinabayan pa ng sore eyes. Nitong mga huling araw na lang na naging maayos ang pakiramdam ko. Nakakain na rin kasi ako ng maayos. Ngayon, okay na ako, kaya naisipan kong sumama rito para magpasalamat man lang sa inyo. Pasensya na at nakasalamin ako. May sore eyes pa rin kasi ako eh. Naku, ayos lang ho yun. Mas nakakahawa daw talaga kapag pagaling na. Kumain na po ba kayo ng tanghalian? Oo, nakakain na kami ni Ara kanina sa karinderya. Maraming salamat, Iho. Elisa! Elisa! Baka pumunta dito sina... ang ibig ko sabihin ni si Aling Marsing. Ara, Aling Josefa, nandito na kayo? Anong meron kay Aling Marsing, Atan? Baka lang kasi ibalita sa inyo yung nangyari investigasyon dito sa bahay ni Lolo Rodi. Oh, ano meron? Saka paano niya malalaman yung tungkol sa investigasyon? Hindi ba dapat si Elisa muna yung makakaalam nun? Ano daw meron? Kasi hininto na nila yung paghahanap eh. Ha? Bakit naman? Hayaan mo na, okay lang yun. Kung yun yung desisyon nila, nauunawaan ko. May pagkukulang din naman kasi ako eh. Dapat nung unang dating ko pa lang, pinaalam ko na. Inabot na kasi ng 3 linggo bago tayo nakapag-file ng missing person eh. Grabe naman sila. Ano na ngayon ang plano nyo niyan, Iha? Ang totoo, hindi ko pa nga rin alam kung paano magsisimulang maghanap. Siguro, baka tanggapin ko na lang na sinukuan na ni Lolo yung buhay kaya ganun. Elisa, ginawa na natin yung makakaya natin. Alam ng lolo mo kung gaano siya kagustong mahanap. Sa bagay, tama ka dyan, bestie. Basta, ipaubaya ko na lang sa Diyos ang lahat. Uy, teka nga muna. Seryoso na ba kayo? Hihintuin niyo talaga yung paghahanap kay Lolo Rodi? Nauubusan na kasi ako ng pag-asa, Atan eh. Magpapahinga na lang siguro muna kami ng ilang araw, tapos uuwi na kami sa probinsya. Naku, ganun ba? Mukhang hindi na kayo mapipigilan. Paano tong bahay ni Lolo Rodi? Sa totoo lang, hindi ko pa nga din alam. Hayaan mo, ikokonsulta ko muna kay na mami at daddy kung anong pwedeng gawin dito. Uuwi na po kayo, ate? Oo, Aray. Ang akala ko, makakapag-relax ako dito. Hindi ko naman kasi akalain na ganito yung sasalubong sa akin. Kung hindi niyo mamasamain habang nandirito kayo, ako nang bahalang mag-asikaso sa inyo. May mga marurumi ba kayong damit dyan? Lalabang ko. Naku, hindi na ho. Ako na ho ang bahala doon, Ate Josefa. Kaya na ho namin yun ni Miko. Tagalinis nitong bahay. Kung gusto mo, kami na lang munang mag-alaga ng buong bahay na ito habang wala kayo. Kahit wag mo na akong sahuran. Kung kailangan niyo po ng matutuluyan, dumito muna kayo, Ate Josefa. Wala naman pong problema yun eh. Maalam naman po kayo sigurong magluto, di ba? May binili kasi akong pisngi ng baboy dyan at dila. Gagawin ko sanang sisig. Kaya niyo po ba magluto nun, Ate Josefa? Oo naman, yun lang ba? Nanghingi ka ba ng utak, Iho? Nang utak ko? Oo, masarap yun ihalo sa sisig na baboy. Malalasahan mo, parang may gatas. Oh, totoo yun, pre. The best yung sisig na ganun. Gusto mo, mamili ako. Sasama na ako sa'yo. Ikaw, Elisa, wala ka bang ipabibili? Kailangan din akong bilhin pero personal na gamit ko kaya sasama na lang din ako. Teka lang magpapalit lang ako ng damit.
Pagtalikod ko ay mabilis ang naging mga kilos ko. Bitbit ang tig-isa naming cellphone ni Miko. Isinet up ko ang mga yon sa loob ng bahay. Pero dahil dadalawa nga lang, yung cellphone ni Miko ang palihim kong itinago sa sala habang nagre-record ako ng video. Yung akin naman ay naisipan kong ilagay sa kwarto ni Lolo Rodi. Itinago ko din yon sa hindi agad makikita kahit pa maglinis doon. Sino may sabi sa'yo na seryoso kung isusuko ko yung paghahanap kay Lolo? Strategy ko lang yun, no? Para makampante yung kalaban kung meron man. Nararamdaman ko din naman na parang ganun na nga. Pero, ba't tiniwanan niyo sila dun? Paano kung may gawin si Aling Josefa at Ara? Aba, marami din mananakaw dun, ha? Malakas ang kutob ko na hindi sila magnanakaw, Atan. Sigurado ka ba na baliw yung si Aling Josefa? Mukhang normal naman siya kausap, ha? Matino nga, eh. Alam mo, nagtataka din talaga ako, eh. Para siyang biglang nag-iibang tao. Talaga? Malay mo, ibang tao na talaga. Maayos din namang manamit. Samantalang sabi ni Aling Maricing, gusgusin daw at mukhang aswang, di ba? Tsaka, may mali talaga, Elisa. Bakit ba natin sila iniwan dun? Kumalma ka lang, Atan. Sa ginawa natin, magkakaroon na tayo ng ebidensya at sagot sa mga tanong natin. Hindi kita maintindihan, Elisa. Manahimik ka na lang kasi muna. Mamaya malalaman mo din yun. Kahit kailan talaga, napakaingay mo ah. Hindi ikaw yung kausap ko, no? Kung naiingayan ka sa akin, takpan mo yung tenga mo kaya doon ka sa sementeryo. Tahimik doon. Teka, ba't bang init ang dugo mo sa akin? May problema ba tayo? Pabahay mo ko sa'yo. Basta ako, hindi ako komportable na ikaw yung kasama ni Lisa palagi sa bahay na yun. Sa isang kwarto pa kayo natutulog. Hoy, Atan, ano ba problema mo? Kahit naman matulog kami na magkatabi nito, wala namang problema kasi Ay, ano naman kung natutulog kami magkasama? Sa pagkakaalam ko, single naman kami parehas ah. At anumang oras, pwede maging kami kung gugustuhin ko. Anong sabi mo, Miko? Anong magiging kayo? Hindi ba bakla ka? Sino bakla? Sino may sabi sa inyan? Hindi na kailangan may magsabi sa akin. Alam ko na hindi kita kauri, no? Ramdam ko yun. Hindi magandang biro yan, pare ah. Baka pagsisihan mo at patunayan ko sa yung mali ang hinala mo. Tinatakot mo ba ako? At anong pruweba na may papakita mo sa akin, Aber? Siguraduhin mo lang na manginginig ako sa takot, ha? Mga akong napatitig sa kanila noon. Para silang parehas na asong mayabang. Angilan ng angilan sa isa't isa at walang gustong magparaya. Wala na sana akong balak na pigilan sila dahil nakakapagod na din. Mauuna na lang sana ako sa paglalakad nang bigla na lang akong hilahin ng best friend ko. At hindi ko inaasahan ang kasunod na aksyon na gagawin niya. Sa gitna ng pagpaplano ko ng mga susunod na hakbang, kapag nahuli ko na ang mag-inang Ara at Josefa, bigla na lang akong kinabig ni Nico at walang pasabing hinalikan sa labi. May katagalan yon at naramdaman ko pang kumilos ang labi niya at talagang nakipaghalikan siya sa akin. Yung itim ng mga mata ko, ramdam ko ang paglaki dahil sa kilig na hindi ko inaasahang mararamdaman ko mula kay Nico. O ba't nakita mo na kung gaano ka kabastos? Elisa, bakit hindi ka pumapalag? Sinasabi ko na nga ba eh. May relasyon talaga kayo at nagpapanggap lang kayo magkaibigan. Grabe, pinaasa mo na naman ako, Elisa. Miko? Bakit mo ginawa yun? Simula sa araw na to, Elisa, mag-on na tayo. Para wala nang pinuputok ng butchi ang si Jonathan na yan. Di ba naliligaw ka sa akin? Ayan na, sinasagot na kita. Ano? Si Elisa pa yung naliligaw sa'yo? Nababaliw ka na nga. Totoo yung sinasabi niya, Atan. Ako talaga yung may gusto sa kanya noon pa. Kaya kaklaruhin ko lang din na hindi kita pinaasa kahit saan, ha? Hindi ka naman nagsabi na manliligaw ka o ano. Wala ka din mang pinagtatapat. Baka mamaya magtampo ka pa sa akin yan, ha? Kung nagpaalam ba ako manligaw, papayag ka ba? Hindi siya papayag kasi ako yung gusto niya. Hindi ka yata nakakaintindi. Bakit ba ang hilig mo sumingit kahit hindi naman ikaw yung kinakausap? Amoy singit ka na nga, pinapatunayan mo pa palagi. Ewan ko sa'yo. Amoy singit lang ako, oo. Pero nagagamot yun. Pero yung kadaldalan mo, mahirap pigilan yan. Hoy, tumigil na nga kayong dalawa. Pagbubuhulin ko yung mga dila nyo, eh.
Hindi na lang kayo mag-focus sa problema natin ngayon. Mabuti pa tara na. Anong oras na oh? Tigilan na nga natin tong kadramahan na to. Tama. Ang importante lang naman ngayon, may dahilan na para magtabi tayo, Lisa, sa isang higaan. Hindi sapat yun, Miko. Bago kayo umuwi pakakasalan mo muna si Elisa dito. Patunayan mo sa akin na deserve mong piliin ka niya. Dahil kung hindi, sisiguraduhin ko sa'yo na hindi ka na makakauwi sa Maynila. Hindi ko alam pero sa pagitan ng mga kababalaghang nangyayari sa amin, hindi ko naman sukat akalaing doon din mabubuo ang napakatagal ko ng pantasya sa buhay ko. Ngiting tagumpay talaga ako noon habang naglalakad kahit palihim lang. Bigla ay naramdaman kong na-pressure si Miko sa kalokohan na siya din naman ang nagsimula. Kailangan kong makita ng personal ang mga simbolo, Iha. Sa gayong paraan ko lamang malalaman kung para saan yon. Bukas po, susunduin po kayo ni Jonathan, Lola. Sasamahan niya po kayo hanggang sa bahay. Ay, bakit hindi pa ngayon? May ginagawa pa po kasi ako dun eh. May lakad ho ba kayo bukas? Wala naman. Kayo lang ang inaalala ko. Napagod na rin lang kayong umakyat dito sa bahay ko. Kahit papaano sana may magawa na tayo. Kahit ano bang gamit ng lolo mo, wala kang dala, Iha. Naku, wala po Lola eh. Meron ako, best friend. Ito, hindi ba sa kanya tong pipa ng sigarilyo? Teka. Saan mo nakuha yan? Gagamitin ko sana eh. Nagamit mo ba, Iho? Hindi pa ho. Mamaya pa sana ng gabi. Bibili din sana ako ng tabako sa palengke mamaya pagpunta namin doon. Ganun ba? Maigi naman at hindi pa. Akin na yan at susubukan kong tawagin kung nasaan ang lolo Rodi mo. Baka sakaling makatawid pa ako at makita ko man lang kung buhay pa ba siya o patay na. Sana naman ho, buhay pa siya, Lola Sari. Kilala ko yung Lolo Roti. Kahit may edad na yun, malakas pa yun at matalino. Titingnan natin kung hanggang saan ang kakayanin, ha? Siya, maupo lang kayo rito at may kukunin lang ako. Bumalik si Lola Sari noon na may bitbit na isang puting manok. Pagkatapos, dumiretso siya sa labas ng bahay at lumuhod sa tapat ng isang malaking puno. Butas ang ilalim noon at yun ang parang nagsilbi niyang altar. Gamit ang bao, nagpausok siya ng insenso at kamangyan. Pagkatapos, lumuhod na siya at pumikit. Maya-maya pa, umuusal na siya ng hindi namin maintindihang lengguwahe. Ilang minuto pa at kinuha niya na ang manok at ginilitan yun sa leeg. Pero hindi ko talaga inasahan ang sunod niyang ginawa. Yung unang patak kasi ng dugo ng manok, sinalo ng bibig niya saka pinatulo ang natitira pa sa tapat naman ng puno. Grabe. Ang lasa siguro nun, bestie. Bakit siya umiinom ng sariwang dugo ng manok? Ganyan talaga sila kapag may mahirap na bagay silang gagawin. Ang paliwanag ni Lolo Rodi noon, kailangan mag-iisa sila ng kalikasan. Kaya nang kailangan niya munang tikman yung magiging alay niya sa mga sinaunang babaylan bago niya ito ibigay sa kanila. Sa ganoong paraan daw kasi nila mapapatunayan na seryoso sila sa hinihingi nilang pabor at gabay mula sa mga ito. Ganun pala yun. Hindi pala basta-basta yung paghahanap ng nawawalang tao, lalo na kung hindi sila yung gagawa. Nakakamangha naman pala yun. At hindi lang yun. Siguradong ubos din ang lakas nila pagkatapos. Hayaan mo, hindi naman natin pababayaan si Lola Sari eh. Tama yan. May alam din naman ako sa mga gamot na kailangan niya inumin pagkatapos yan. Teka muna sandali Makikialam na ako sa kusina niya para maipaghanda ko na siya na magiging tsaa niya. Okay lang kaya yun, Atan? Hindi ba nakakahiya kay Lola Sari? Baka mamaya, ayaw niya palang may nakikialam sa kusina niya. Maniwala ka sa akin. Magpapasalamat pa yan pagkatapos. Sinabi mo yan, ha? Huwag mo akong ipapahiya dito. Sinasabi ko sa'yo, makakalbo talaga kita. Shh! Huy! Lumalakas na yung usapan nyo. Di ba kayo pwede magbulungan na lang nang kayo lang yung nakakarinig? O sige na, gawin mo na kung anong gagawin mo. Ikaw yung nagpapaingay sa akin eh. May katagalan din bago natapos si Lola Sari sa ginagawa niya. At tama si Jonathan dahil hindi na siya nakatayo mula sa pagkakaluhod sa lupa. Doon na din siya tuluyang naupo. Dali-dali naman kaming lumapit ni Miko sa kanya para alalayan siyang maupo ng maayos.
Nakita ko din na nagpuna siya ng ilong niya. At hindi nakaligtas sa akin na dugo ang lumalabas doon. Nakagat ko ang pang-ibabang labi at nahihiyang tumitig kay Lola. Lola Sari, pasensya na po kayo sa amin ha. Mahina na po kayo pero pilit niyo pa rin po kaming tinutulungan. Maraming salamat po talaga. Wala ito, Iha. Normal na nangyayari ito kapag ganitong ginagawa naming paraan ng pagtulong. Ang lolo mo, buhay siya. Talaga ho? Mabuti naman kung ganun, Lola. Maraming salamat ho talaga sa Diyos. Alam ko ho kasi talagang buhay pa siya eh. Pero delikado ng lagay niya. Kulang na kulang siya sa supply ng tubig at pagkain. Napakadilim at napakabaho din ang kinaroroonan niya. Umiiyak siya at walang patid na humihingi ng tulong. Ano? Pero, nasaan po siya, Lola? Hindi ko matukoy, Iha. Basta't ang alam ko lang, madilim doon, manipis ang hangin at may natatanaw naman akong liwanag. Hindi nga lang kasing kulay ng sinag ng araw. Bukod doon, ay may lagabog din akong naririnig. Parang mga yabag ng paa. Sinasabi niyo po ba na posibleng nasa ilalim ng lupa ang lolo ko, Lola Sari? Kung babase sa mga obserbasyon ko, yun ang pinakamalapit na posibleng kinaroroonan ng lolo mo. Diyos ko naman po, Lola. Paano naman po napunta sa ganung lugar ang lolo ko? Tsaka, saan ko naman siya hahanapin kung nasa ilalim pala siya ng lupa? Elisa, ikalma mo lang isip mo. Hindi ka makakapag-isip na maayos kapag ganyan ka ka-emosyonal at natataranta. Sino bang hindi matataranta? Delikado yung lagay ng lolo ko. Hindi ko maisip na ilang linggo na siyang nagtitiis sa lugar na yun. Kailangan na natin siyang mahanap sa lalong madaling panahon. Tama ang kaibigan mo, Elisa. Kailangan kalmado ka. Kailangan kong makita ang sinasabi ninyong mga simbolo. Malakas ang kutob ko na may maitutulong yun sa atin. Lola Sari, ito po yung tiyan ng ugat ng buli. Inumin niyo po ito para mabilis manumbalik yung lakas niyo. Pasensya na po at nakailam ako sa kusina niyo ha. Kailangan niyo kasi ito eh. Aba, alam mong tungkol dito, Iho? Maraming salamat ha. Malaking tulong talaga ito sa akin. Walang alaman ho. Ganyan po kasi madalas yung pinapagawang tiyan ni Lolo Rodi sa akin noon eh. Tuwing matatapos siya sa panggagamot noon. Teka. Elisa, ba't ka umiiyak? May nangyari ba kay Lolo? Kahit si Jonathan ay hindi napigilang maiyak nang malaman niya ang kalagayan ni Lolo. Doon din ay nagkasundo kaming magdedesisyon na lang kapag napanood na namin ang mga iniwan kong video recorder sa bahay. Bago umuwi ay namalengke pa din kami. Naabutan naming malinis na ang buong bahay. Nalabah na din ang mga damit at nakasampay na. Bukod sa pasasalamat, binayaran ko din ang mag-ina. Ayaw pa nga nilang tanggapin yun nung una pero ipinilit ko lang. Sinabihan ko silang magala muna sa peryahan para makapag-relax naman. Hindi naman sila tumanggi lalo na si Ara, na agad nagliwanag ang muka pagkarinig sa peryahan. Anong ginagawa niya? Parang may hinahanap siya sa kwarto ni Lolo Rodi ah. Tapos hindi rin sila nagsasalita o nag-uusap man lang. Kaya nga eh, aligagasa. Bagay si Ara hindi rin mapakali. Anong meron sa kwartong yan? Inaamoy niya din yung likido. Mali yata yung hula ni Aling Marsing. Hindi aswang si Ate Josefa. Dahil nakakahiwa siya ng kalamansi oh. Nailuto niya na maayos yung sisig na request ko. Pero kahina-hinala yung kilos niyang yan. Tsaka, may hinahanap sila sa kwarto ni Lolo. Ano kaya yun? Tsaka mukhang alam din ni Ara, oh. Hindi kaya dapat kumprontahin natin sila? Mukhang mali yung hinala natin eh. Pero hindi tayo nakakasiguro na wala silang kinalaman. Balak ba nilang nakawan ng kung ano si Lolo? Hindi kaya sila nagtatago kay Lolo sa kung saan? Alam mo, hindi tayo matatapos dito kung magtatanungan lang tayo. Sila lang yung makakasagot niyan. Siguro, dapat sila yung tanungin natin mamaya. Ikulong natin sila dito at takutin. Ano? Loko-loko ka talaga eh. Ano pang pinagkaiba natin sa kanila kung sakali? Bakit? Kailangan pa ba may pagkakaiba tayo? Kung kinakailangan ngipin sa ngipin yung labanan, buuin natin yun. Sabi mo nga, hindi maganda yung lagay ng lolo mo, di ba? Ibig sabihin lang nun,
Hindi lang sila yung kalaban natin ngayon. Pati yung oras na din. Sangayon ako sa kanya, Elisa. Magagamit natin yung mga ebidensyang ito para mapaamin sila. Hindi na tayo pwede magsayang ng oras. Gaya ng napagkasunduan sa bahay ni Lola Sari. Matapos naming mapanood ang video, nagplano na din kami ng susunod na plano. Hindi kami natulog ng gabing yon. Nasa kwarto lang kami ni Lolo Rodi at dooy pilit na naghahanap ng senyales o kahit anong bagay na siyang magdudugtong-dugtong sa putol-putol na ebidensyang meron kami. Si Miko at Jonathan naman, panay ang hula at diskusyon tungkol sa mga hindi pamilyar na sulat sa dingding. Inaalis na kasi nila ang mga nakadikit na likido doon. Nang matapos sila at lumabas ako sandali, pagbalik ko ay may napansin ako. Yung mga letra. Kung titingnan kasi sa malayo, para yung isang araw na may itinuturo sa lapag. Huy, Lisa, anong ginagawa mo? Bakit mo tinatadyakan yung lapag? Ito, pakinggan mo. Kakaiba yung tunog ng kahoy na to. Ha? Natural. Mga kahoy yan eh. Mag-iiba-iba talaga yung tunog yun. Hindi eh. Pakinggan mong maigi. Parang ampaw yung ilalim eh. Hindi gaya dyan at doon. Parang solid yung mga tunog. Pumunta kayo sa labas ng pintuan tapos titigan yung mga sulat sa dingding. Bilisan nyo, dali. O sige nga. Teka, araw ba yan? Dyan nga yung tinutukoy niya, Elisa. Dyan sa kinatatayuan mo. Oh, oo nga no. Anong meron dyan? May asarol dun sa likod ng bahay. Kuhanin nyo, dali. Tutuklapin natin tong kahoy na to. Teka. Nabubuksan naman pala eh. Ano tong... Ano to? Sobrang baho dito ah. Ano yan? Nako, ang baho nga. Nakakasulok-asok yung amoy. Dito pala nanggagaling yung masangsang na amoy tuwing nandito tayo sa loob ng kwartong to, Elisa. Napakalalim yun. Ano pa meron dyan? Si Lolo, hindi kaya nandyan lang siya? Sabi ni Lola Sari, posibleng nasa ilalim siya ng lupa, di ba? Elisa! Nay, nahanap na po nila. Umalis kayo dyan! Bilisan nyo! Ano? Bakit? Ano bang meron dito? Pwede kayong mapahamak sa ginawa ninyo. Alam nyo ba yon? Natulala talaga ako noon nang tumakbo at muling isinara ni Josefa ang pintuang kahoy sa lapag. Bago niya kasi isara ang sikreto palang pintuan na yun sa lapag, nakita ko pa sa ilalim ang nakakahilakbot na itsura ng isang babaeng gusgusin at napakagulo ng nanlalagkit na buhok. Nakatingala siya noon sa amin at malaki ang pagkakangiti. Ang iitim pa ng matatalas niyang ngipin. Pero ang mas nakakapanindig ng balahibo ko ay ang katotohanan ng kamukha siya ni Ate Josefa. Nakita mo ba sa Elisa? Nakita mo ba ang halimaw? Elisa, magsalita ka naman! Ate Josefa? Bakit mo siya... Bakit mo siya kamukha? Kamukha niya sino? Yung halimaw. Siya yung babae na sinasabi ko sa yung dumidikit sa dingding. Si Gagambina? Nandiyan siya sa ilalim? Oo, Miko. Kaya pala ang bilis niyang nawawala. Diyan siya nagluluga sa ilalim. Hindi pala tayo basta pwede pumasok dyan. Delikado! Ate Josefa, baka gusto mo magpaliwanag. Pasensya na kayo, Elisa. Gusto ko lang kunin ang kakambal ko. Ang tagal ko na siyang hinahanap. Kailangan ko na siyang iuwi sa amin. Baka sakaling magamot pa. Ano? Magamot? Bunga ng kabaliwan ng nanay namin sa itim na kapangyarihan ang nangyari sa kapatid ko. Ginamit niya ang katawan ni Josefina para sa mga kapangyarihang dapat sana'y sa kanya mapunta. Pinag-eksperimentohan niya ang kapatid ko hanggang sa hindi na kinaya ng katawan niya. Sumuko na rin ang maging ang isip niya. Sumuko na. Sa palagay ko, isang mutya ng aswang ang naipalunok niya kay Josefina sa halip na mutya na galing sa diwata. Masyado kasing nagpauto si Ina sa nakilala niyang lalaki. Sinubukan ko ipagamot sa lolo mo ang kakambal ko. Umaasa na mababalik ko siya sa dati. Pero
Ito nang nangyari. Patawarin mo ako. Anong ibig mong sabihin, ate? Naaswang ang kakambal mo? Aswang talaga siya, Elisa. Matagal na. Kahit nung ginagamot pa siya ni Mang Rodi. Hindi ko alam na may ginagawang napakalalim na lungga ang lolo mo. Nabanggit niya lang noon sa akin na gumagawa siya ng magiging kanlungan ni Josefina pansamantala para tuloy-tuloy niya lang itong magamot. Napakalaki na ang pagkukulang ko. Marami akong hindi inalam hanggang sa sabay na silang nawala. Naging abala kasi ako sa paghahanap buhay dahil binubuhay ko rin noon ang pamangking kong si Ara. Pamangkin niyo lang ho si Ara? Opo, yung tunay kong mama, madalas ko lang siyang makita sa dilim pero hindi siya nagpapakita kahit kanino. Sinasaktan niya ako kapag hindi ako sumusunod na hanapan siya ng buhay na hayop. Ganun ba? Hali kayo. Doon muna tayo sa labas mag-usap-usap. May sasabihin ako sa inyo. Maririnig niya tayo hanggat nandito tayo sa bakuran ni Lolo. Doon po tayo sa peryahan magpunta. Maingay doon. Tama si Ara. Doon muna tayo sa peryahan. Nakalak naman yung bitana at pintuan ng kwarto ni Lolo Rodi, hindi ba, Elisa? Oo. Teka lang sandali. May kukuhanin lang ako. Sa bingguhan kami nag-usap-usap habang kunwari ay naglalaro. Hindi madali ang hinihingi kong pabor, lalo pa nga at si Ara ang kailangang gumawa nun. Pero wala naman kaming magagawa kung hindi ang magtulungan at magsakripisyo. Pumayag naman sila agad, lalo na si Ara. At hindi ko napigilang yakapin ang bata na yon. Noon pa man, napakatapang niya na para harapin ang ganito katinding problema. At dahil nakikipaghabulan nga sa oras, nang gabi ding yun ay inasikaso na namin ang mga gagamitin. Namili na kami ng mga kakailanganin at sa umaga na lang isi-set up para paniguradong hindi makakalabas basta-basta ang halimaw. Habang sumasapit ang gabi, lalong tumataas ang adrenaline ko. Naroong panay ang dasal ko na sana hindi kami mahuli ng dating at abutan ko pang buhay ang lolo ko. Sa kabilang banda, natatakot ako at kinakabahan na baka isa sa amin ang mapahamak, masaktan o ang pinaka-worst case scenario, mamatay pa. Anong akala mo sa akin, Ara? Baliw? Alam ko pinaplano niyo akong hulihin ngayong gabi. At ikaw ang gagawin nilang pain. Mga inutil talaga ang mga tao kahit kailan. Akalain mo sarili kong laman at dugo ang gagamitin nila laban sa akin. Bakit? Akala ba nila hindi kita magagawang saktan? Sa ginawa mong pagtatraitor sa akin, ipapakain kita sa matandang albularyo na yon. Sa sobrang gutom niya, kukulangin ang isang buong karne ng ligaw na pabayra mo. At mukhang maliligtas ka pa ngayon, anak. At sabihin mo sa kanila, umisip pa sila ng ibang plano. Nay, mahal na mahal po kita. Sorry po ah. Para sa'yo naman po to eh. Ang hindi alam ng kakambal ni Ate Josefa, may nakaantabay ng tila lambat sa lugar kung saan niya dadakmain ang baboy ramo. Oo nga't mahuhuli niya ang naturang hayop. Yun ay dahil nakatali lang naman talaga yun doon. Pero maging siya ay maikukulong namin at siguradong hindi na makakawala pa. Hindi basta-basta ang ginamit naming lambat. Para yung barbed wire na gawa sa makakapal at matitibay na alambre. Yun nga lang yung sa amin. Maliit lang ang tusok kaya kahit konting galaw lang, siguradong masasaktan na at babaon sa balat. Pakawalan mo ako rito, Seth. Pakawalan ako. Hindi mo ito pwede gawin sa akin. Mamamatay ako kapag hindi ako makakainom ng dugo ng tao! Mahal na mahal ka ng ate, ha? Kapag hindi ka nagagaling, sisiguraduhin kong tatapusin ko na lang ang paghihirap mo ito. Patawad. Patawad, Josefina. Maluha-luha na ako noon sa nasasaksihang paghihirap ni Ate Josefa para sa kanyang kapatid. Pero parang hindi nakikinig ang halimaw. Walang pag-aalinlangan lang nung kinagat ng kinagat yung baboy ramo na yakap-yakap niya. Napuno ng
nakakahilakbot na atungal ng hayop ang buong paligid. Nang masigurong ayos na doon at naturukan na ng malakas na pampatulog na gamot si Josefina. Tumakbo naman kami sa kwarto ni Lolo at binaba ang sikretong silid na nasa ilalim noon. Ang silid na nagsilbing kulungan ng lolo ko sa loob ng halos isang buwan. Tugmang-tugma ang kabuuan noon sa sinabi ni Lola Sari sa amin. Lolo! Lolo Rodi! Huwag po kayong mag-alala, ligtas na po kayo. Nailalabas ko na po kayo dito, Lolo. Salamat po at hindi kayo bumitaw. Salamat po sa Diyos at buhay pa po kayo, Lolo. Elisa, tama yung narinig ko sa taas. Ikaw yung pinadala ng langit para iligtas ako, Apa. Maraming salamat, ah. Shh, Lo. Huwag na po muna kayong magsalita. Diyos ko, butot balat na po kayo at sobrang putlaan niyo po, Lolo. Sorry po't natagalan po kami. Ligtas na ako. Mabubuhay pa ako. Salamat sa Diyos. Salamat, Apo, sa gabay. Para hindi ako tuluyang bumitaw. Magkakatulong namin siyang iniakyat sa bahay ng gabing yon. Nakaabang na din sa labas ang ambulansya na magdadala sa amin sa pinakamalapit na ospital. Payat siya, anemic at dehydrated. May mga kagat din siya sa iba't ibang bahagi ng katawan kung nasaan ang mga major veins natin. Iyak ako ng iyak habang pinagmamasdan siya sa ospital. At hindi ko lubos maisip kung gaano kahirap ang pinagdaanan niya manatili lang na buhay. Ilang araw pa at naging stable din naman ang lagay ni Lolo. Palihim din kasi siyang pinapainom ni Jonathan ng tsaa noon. Maging ang mga doktor doon, hindi makapaniwala sa bilis ng recovery niya. At doon pa lang ako lubos ang naniwala sa kakayanan ng herbal na tsaang iniinom niya. Ibig niyo po bang sabihin, pinipilit kayo ng Josefina na yun na mag-orasyon at ipagpatuloy yung ginagawa ng nanay niya sa kanya? Oo, iho. Hindi totoong ginamit lang siya ng kanyang ina. Siya talaga ang may gusto noon at namilit sa kanilang ina. Ginusto niyang maging immortal. Pero magandang klase ng aswang. Ang kaso, masyadong mahina ang katawan at isip niya para kayanin mamuhay ng normal. Ang akala niya, kapag nagtawag ako na nagtawag ng negatibong enerhiya, lalakas na siya at magtatagumpay sa plano niya. Kawawa naman po pala yung nanay nila, Lolo. Nasisipa sa pagiging gahaman ng kakambal ni Ate Josefa. Ganun talaga, Apo eh. Kahit kambal pa yan, sabay na pinanganak at iisa pa rin ng pusod. Hindi garantiya yon para lumaki silang iisa ang takbo ng isip. Sadyang naligaw yung bata sa maling landas. Kamusta pala sila, lalo na si Ara? Makalipas naman ang 2 linggo. Kakapalan ko ng mukha ko, Elisa. Aminin ko, hindi ko maaalagaan ng husto si Ara. Gusto ko sanang mag-focus kay Josefina eh. Kung hindi dahil sa albularyo, pipilitin kong ipagamot siya sa mga pare. Kahit anong paraan, basta maibalik ko lang siya sa dati. Alam mo kasi, pakiramdam ko, akong dahilan kung bakit nagkaganito siya. Nalulod ako sa papuri ng mga magulang namin dahil sa dami ng achievements ko sa eskwelahan. Nakalimutan kong hindi sapat ang isip ng kakampal ko para maintindihan yun. Hanggang sa nakahanap siya ng comfort sa black magic. Naniniwala akong walang imposible sa pagmamahal at hard work, Ate Josefa. Hindi man makabalik sa normal na siya yung kakambal mo. Alam ko deep inside, ramdam niya yun at naririnig niya yung bawat dasal mo. Manalig lang tayo, ate. Walang hindi dinidinig ang Diyos basta taimtim nating pinagdarasal. At si Ara, huwag mo na siyang alalahanin. Magiging matagumpay siya sa buhay. Pinapangako ko yan sa'yo. Isang mahigpit na yakap ang naging huling alaala ko kay Ate Josefa bago kami naghiwalay ng landas noon. Hindi naman naging lingid kay Ara na aampunin ko na siya. Sa ngayon po ay okay na kaming lahat. Si Jonathan ay nasa poder ng Lolo Rodi at doon na nakatira. Pinili niyang samahan ng lolo at aralin din ang kaalaman nito. Kami naman ni Miko at Ara bumalik sa Maynila upang doon mabigyan ng magandang eskwelahan si Ara. Wala namang naging pagtutol ang mga magulang ko. Sinuportahan pa nga nila ako.
At higit sa lahat, itinuring din nilang anak si Ara. Kay Ara na lang ako nakikibalita ng kalagayan ng tunay niyang ina. Minsan, nagpapadala din kami ng tulong doon. Sa ngayon ay medyo umu-okay na din daw si Josefina. Nagiging normal nang mag-isip at nalalabanan na ang kasabikan sa pagkain ng sariwang laman at dugo. At kada may pagkakataon, umuwi kami sa vegan para bisitahin sila Lolo Rodi. At sa pagpapabalik-balik namin doon, hindi nawawala si Miko sa tabi ko. Hindi pa man buo pero unti-unti ay nakikita kong tinatalikuran niya na ang pagiging bakla. Paano po kasi, natakot pala talaga ang loko na baka agawin ako sa kanya ni Jonathan. Ang hindi niya alam, kinuntsaba ko lang naman si Jonathan para pagselosin siya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento.